pagka sa impeachment, babaha ng dugo, dadanak ang dugo, maliligo sa dugo. Gusto nyo yun? Mga DDS? Gusto nyo talaga yun, mga DDS, no? Diyos ko. Karahasan. Ang gobyerno, ang gusto niyan, kapayapaan. Kapayapaan. Sabi. Ikaw ang sagabal. Paano ang tuloy-tuloy walang ginawa kundi habulin ang mga Duterte? Los nimo. Yan na naman. Yan na naman. Yan ang gusto ko sa inyo eh. Rene Dignos. Oh, los nimo. Los nimo. Kasulid. Walang ginawa. Inang yan. Kakain nga kayo ng 20 pesos na bigas eh, di ba? Yung mga timawa. Ay, sakit. Sorry mga DDS. Hindi, gano'n naman tingin namin sa inyo eh. Sensya na, no? Biruin mo, araw-araw kayong naghahanap ng 20 pesos na bigas. Mukha na kayong timawa. Oh. Para sa inyo yun. Yung 20 pesos na bigas. Para sa akin ba yun? Wala naman ako sa Pilipinas. Para sa mga sumusuporta ba sa gobyerno yon? Hindi. Kasi hindi naman sila naghahanap ng 20 pesos na bigas. Di po ba? Sabi ng mga loyalista, Mark, ayaw namin nun. Gusto namin yung malambot, masarap, no? Denorado or jasmine rice. Ganon din yung mga kakamping. Araw-araw, nagla-live tayo dito. Nakikita natin yung mga comment ng mga DDS. Nasaan na yung 20 pesos na bigas? Nasaan na yung 20 pesos na bigas? O ayan, ibinigay ng Pangulo sa inyo. Walang nagawa. No? Kahit mag-abono ng 13 pesos ang gobyerno para lang makakain ang mga timawa. Walang nagawa. O, di ba? Yung pabahay ng Pangulo. Nakita nyo na yung pabahay ng Pangulo? With matching swimming pool pa? Oh, walang nagawa? Diyos ko po. Araw-araw nakatanghod sa 20 pesos na bigas. Oh, asa na yung 20 pesos? Nung inilabas yung 20 pesos na bigas, pilahan na po sila. Oh, di ba? Ano ginawa ni Inday Sara? Biruin mo yung 20 pesos na bigas na lang. Yung 20 pesos na bigas na lang, mga kababayan. Biruin nyo ho, mga bossing. Para sa mahihirap, para doon sa maliliit nating mga kababayan. Ano ginawa ni Inday Sara? Pinulitika pa. Ano sabi? Kaya inilabas yung 20 pesos na bigas na yan kasi dahil tawag dyan? Mag-e-eleksyon gagamitin pang bayad sa boto ng taong bayan. O ihininto. Di ba? Inihinto. Yun pong mga magsasaka natin, kaawa-awa, biruin mo, sila po yung nagpo-produce ng 20 pesos na bigas tapos sasabihin ni Inday Sara Duterte, panghayop daw, mga kababayan. Ganon kababa ang tingin ni Sara Duterte sa ating mga manananim, sa ating mga magsasaka. Oh. Di ba, mga kababayan? Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin nyo yung trabaho, pero wag. Magtulungan, hindi yung araw-araw putik na yan. Araw-araw ginawa ng Diyos. Hindi ho yung Diyos na totoo yung ibig ko sabihin yung Diyos na totoo. Araw-araw ginawa ng Diyos na totoo. Ano ang ginagawa nitong mga to? Magtayo ng entablado at pagkatapos sumigaw ng adik ang presidente. Pag ganun lang ho, paulit-ulit lang. May naitulong sa bayan? Wala. Di ba? Wala. Paulit-ulit kumakalaban sa gobyerno. Paulit-ulit hinahamak yung proyekto ng gobyerno. Vice-presidente siya. Di po ba?
parte siya ng gobyerno. Huwag na tayong nanggugulo. Wag na natin, tanggalin natin yung gulo. That's the lesson we learned. Hindi, ayaw ng ano yan. Kailangan papanig ka doon sa kagustuhan ng mga Duterte para ihinto nila yung gulo. Kailangan chu-chu-chu ka, magiging sunod-sunuran ka sa mga Duterte. Hindi ho papayag yun. Hindi ho papayag ang ating Pangulo, mga kababayan, ng ganun. Di ba? Hindi ho papayag ang ating Pangulo. Sinabihan nyo ng week. Nung nadala yung tatay ninyo, hindi nyo na inulit. O, nadala na kayo. Di ba? Weak President si Bongbong Marcos. Siya po ang humaharap sa China ngayon. Yung mga dati na pinapasunod lang tayo ng China, mga kababayan, yung mga dati na utos-utosan lang tayo ng China kung ano sabihin nila gagawin, ngayon hindi ho papayag ang ating presidente at ang gobyerno ng Pilipinas. Di ho ba? From this election. Don't explain it to us anymore, just do it. Nagsawa na ang Pilipino sa politika. Nararamdaman ko po sa inyo yung Totoo ho yan. Mga boss. Jesse Maano, shout out sa iyo. Yung akala nila, tatagal ng mahabang panahon, yung estilo o yung diskarte nila na puro karahasan, na puro pananakot. Pag impeachment, pag sa impeachment, dadanak ang dugo. Yung mga ganon, Diyos ko po, hindi pang matagalan yan. Ibig sabihin lang yan, mga bossing, pang gulpe de gulat lang yan. Oh, di ba? Panggulatan lang yan. Pero kapag kayo puro salita, puro papatayin, ganito, ganyan. Ayaw naman ng mga kapwa natin Pilipino yung ganong bansa. Puputulan ng ulo, huhukayin ko yung bangkay ninyo, PI ka, Pope. Oh, umuwi ka na sa bayan ninyo. No? Gawin naman natin, mga bossing, na ano po, disente ang ating bayan. Disente ang mga namumuno. Pagka iniharap at isinabay yan sa ibang mga leader ng bansa, maayos. Di ba? Yung mga DDS, wala, basta, suled kami, suled. Duterte kami, di ba, Ma'am Trex Sibilia? O paulit-ulit, sa haba-haba ng sinabi ko dito, suled kami, los nimo. Anak ng tinapayan. Gagamitan nyo ako ng los nimo. Kala nyo naman nasasaktan ako. Bahala kayo. Diyan nyo gamitin sa Davao yan. No, baka yung makasalubong nyo, pag sinabihan nyo ng los nimo, maintindihan or masaktan. Di po ba? Dadayo, los nimo! Ay, ano pa yung ano nila, los nimo kung ano pa ho, mga kababayan. Pag pang Davao lang. Ano? Oh. Tuloy. yung frustration nyo, no? Na may gusto kayong gawin pero hindi nyo magawa. Masyado raw kasi kayong mabait. Anong gagawin ko? Maging masamang tao. Di ba? Masyadong mabait. Yung mga DDS ayaw. Bot. Sabi ni Marus Vlog, bot lang. Siguro, dapat nga talaga maging mas mabagsik talaga. Inaamin nyo po ba na may pagkukulang kayo doon? Oo. Ang problema sa malalaking proyekto, di ba, transportation, Medyo matagal eh. matagal talaga. Matagal yan. Sir, wala ba kayong sisibaking gabinete ngayon? Baka mangyari yan. Ang bait nyo, sir. Ha? Ang bait nyo talaga. Bakit? Hindi ko. Tsaka naalala nyo, mga bossing, noong medyo bumabanat, no? Si Katonying, nagbubunyiho, mga kababayan, yung mga DDS. Nako, ayan, pati si Katonying, nagsalita na. Tapos ngayon, no, ganito. Ang bait nyo talaga. Sir,